sila ng teknik ng Thunder, kahit abo ay wala nang matitira sa kanila. Sa pagkakataong ito, galit na galit ang Heavenly Master sa kanyang sarili dahil hindi niya narating ang huling yugto ng Thunder. Gayunpaman, kaya pa rin niyang gamitin ang Lightning Nail Technique. Mula sa paningin ni Damho, ang enerhiyang tumitipon sa paligid ng Heavenly Master ay parang kidlat, at ang tunog ay tila isang kulog. Isang dome ng enerhiya ang nabuo sa paligid ng Heavenly Master, na kahit ang pagtayo malapit dito ay halos imposibleng gawin. Si Damho ay unti-unting umatras habang nagsasalita, "Sige, Thunder Breath." Sa gitna ng pag-atake, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang protektahan ang sarili. Naramdaman ni Damho ang tensyon, ngunit hindi siya nagpilit na tumakas gaya ng gagawin ng iba. Sa halip, inisip niyang nararapat lamang na tapatan ang Heavenly Master, isang bagay na ang tingin ng iba ay puro kahibangan. Ang Heavenly Master ay itinupi ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang balbas at saka ito iniunat sa magkabilang direksyon, na iniwang buo ang dome sa kanyang harapan. Bahagyang nanginig ang katawan ni Damho, ngunit hindi ito halata sa mga nakamasid sa laban. Sa mga oras na ito, naalala niya ang tunog ng praying mantis at salagubang, ang kalasag ng salagubang na ginagamit nito upang protektahan ang sarili sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang teknik na ito, na tinawag na vibration defense, ay isang inspirasyong mula sa mga insekto at may pagkakahawig sa ibang GJA na teknik. Ang unsurpassed shield na ginamit ni Damho ay mukhang kamangha-mangha. Iniunat niya ang kanyang mga kamay sa direksyon ng pag-atake. Ang mga kidlat nang bumangga sa kalasag ay naghiwa-hiwalay at lumipad sa iba't ibang direksyon. Ang mga tao sa paligid ay napilitang takpan ang kanilang mga ulo at katawan gamit ang kanilang mga kamay. Ngunit bigla na lamang nawala ang mga kidlat na parang isang ilusyon. Ano ang ginawa ng taong ito? Tanong ng lahat sa kanilang sarili. Isang misteryo sa kanila, ngunit malinaw kay Damho. Kasunod nito, inilabas niya ang kanyang susunod na nakatagong alas, ang Dark Destructive Palm. Ang kanyang palad ay dumiretso sa mukha ng Heavenly Master, nag-iipon ng napakalaking enerhiya na mahirap sukatin. Isang makikinang na globo ang nakita, na nagtataglay ng hindi kapani-pani walang lakas. Ang tunog ay parang buong looban ay nahulog sa isang anomalya. Nang bumangga ang globo sa katawan ng Heavenly Master, tumingin siya pababa at napansin ang liwanag na palaki ng palaki. Sa parehong sandali, umangat ang kanyang mga paa mula sa lupa, at siya'y tumilapo ng napakalayo, sinamahan ng isang tunog ng pagbasag na umalingaw-ngaw sa paligid. Sa hindi kapani-pani walang tagpo, bumagsak ang Heavenly Master sa lupa habang iwiniwasiwas ang kanyang mga kamay sa magkabilang direksyon. Ang pagkatalo niya ay isang malaking gulat sa lahat. Sa ibabaw ng kanyang katawan, nakatayo ang isang itim ang buhok na binata, tahimik na nakatingin sa kanya. Ang nakatatandang disipulo ng Gangdong Sect, isang kasapi ng Khans, ay natalo ng ganito kasama. Sino siya, ang lalaking ito na may itim na buhok? Ito ang tanong na paulit-ulit sa isipan ng lahat. Kahit ang pinuno ng sekta ay hindi matahimik sa tanong na ito. Lubos na napinsala ang katawan ng Heavenly Master. Tinanong siya kung ayos lamang siya, ngunit halos hindi niya magawang tumayo sa kanyang mga tuhod. Ang mga mandirigma sa paligid ay hindi papayag na palampasin ang ginawa ni Damho sa kanilang kapatid. Gayunpaman, kahit pa gustong gumanti ng iba, hindi sila makagalaw dahil sa takot. Nakatayo sila, nanginginig, habang ang pinakamalalakas sa kanila lamang ang nakapaligid kay Damho, hawak ang kanilang mga espada. Ang Heavenly Master, na halos hindi maikiling ang ulo sa gilid, ay napansin ng dalawang globo ng enerhiya sa mga kamao ni Damho. Inutusan niya ang kanyang mga mandirigma, huwag umatras. Ngunit sa kanilang mga puso, gusto ba talaga nilang sumugod? Sa kabila ng kanyang kahinaan, sinigawan ng Heavenly Master ang lahat, kahit hirap siyang magsalita, huminto. Sa wakas, bumangon siya ng may hirap at inutusan ang lahat na umatras. Matapos ang mga salitang ito, napalitan ang kanyang tinig ng ubo. Dahil hirap siyang magsalita, napansin na ang mga damit ng Heavenly Master ay punit-punit at may malalalim na sugat sa kanyang likod. Gayunpaman, hindi siya isa sa mga duwag na maninira ng pataksil, tulad ng ginawa niya sa kanyang kabayo. Lumapit siya ng may dangal at tapat na inamin ang kanyang pagkatalo. Tahimik na hinihintay ni Damho ang kanyang mga susunod na salita, at ilang saglit pa, narinig niya ang mga ito, isang pangako. Ipinangako ng Heavenly Master na walang sino man ang magtatanong pa kung ano ang nangyari dito, at hindi na rin siya muling magiging duwag, kahit pa kinakailangan yun upang manalo. Hiniling niya sa lahat na huwag siyang ituring na isang duwag.
Ang mga naroroon ay nauunawaan ang kanyang sinabi at tinanggap ang kanyang desisyon ng may paggalang. Ang kanyang pagkatalo ay hindi nangangahulugang pagkatalo ng Gangdong sect. Kapag natapos ko na ang bilog ng Thunder Breath, haharapin kita muli sa labanan, ang sabi ng Heavenly Master. Si Damho naman ay handang tanggapin ang hamon anumang oras. Yumuko ang Heavenly Master sa itimang buhok na binata at nagpasalamat. Pagkatapos, tinanong niya ang pangalan ni Damho. Damho, ang pangalan ko ay Damho, sagot niya. Inulit ng Heavenly Master ang pangalan ng ilang ulit para bang tinatansya ang bigat nito. Ngunit biglang nanginig ng kakaiba ang kanyang katawan at maya-maya pa, bumagsak siya sa kanyang tagiliran. Nagkagulo ang mga tao sa paligid upang tulungan siya, ngunit si Damho ay nanatiling tahimik. Sa halip na makialam, tumalikod siya at naglakad papunta sa gate habang naririnig ang mga sigaw ng mga sundalong naiwan sa likuran. Nang banggitin ni Damho ang kanyang pangalan, agad siyang nakilala ng lahat bilang ang Disfigured Warrior, ang lalaking Sumire sa kampo sa Mount Kochan. Pareho ang pangalan nila, naiwan ang lahat na may isang tanong, siya ba talaga ang parehong Bloodstar San? Ang ilog Yanggi, na kilala rin bilang Zhongwan Supply Line, ay nagmumula sa Blue Sea. Isang dakilang ilog ito na dumadaloy sa Zhongwan, nagbibigay ng buhay at kultura sa maraming tao. Malawak at malalim, ang ilog ay kayang daanan ng malalaking barko, kabilang ang mga pampasaherong barkong regular na naghahatid ng libu-libong tao. Ang mga barkong ito ay tinatawag na unmanned dawn. Sa isa sa mga barkong ito, kasalukuyang bumababa ang mga pasahero. Maayos ang pila at mahigpit na paalala na huwag magtulakan o magdulot ng kaguluhan. Ang Sando Security Company ay isa sa mga katamtaman hanggang maliit na kumpanyang pangtransportasyon na matatagpuan sa Shanghai City, Hub Province. Isa ito sa mga kilalang at umaangat na kumpanya sa Hub Province na may mahigit 100 sundalo sa ilalim ng kanilang watawat. Ang pinuno ng kumpanya, si Kiam Jun-kyung, ay nagbabala sa kanyang mga empleyado na huwag magpakakampante kahit nasa unmanned dawn sila. Sinigurado naman ng mga tauhan na huwag siyang mag-alala, dahil palagi silang alerto at walang masamang mangyayari. Hinimok nila ang kanilang pinuno na magpahinga na lamang at sila na ang bahala. Ang kanilang layunin ay maabot ang Dunton Lake sa loob ng 5 araw. Habang nag-uusap, biglang napunta ang usapan sa mga bulong-bulungan. May chismis na may naganap na massacre kamakailan sa Hansa. Ang pinuno ng Hangga Mountain Camp ay nagdiriwang ng anibersaryo, ngunit lahat doon ay nawasak ng iisang tao. Ngayon, may malaking kaguluhan sa lugar na iyon. Si Master Han, ang nakatatandang disipulo, ay bahagyang paralisado. Sina Master Jiang, ang pinuno ng Dua Trading House, at sina Master Guo at Master Mo, ay pawang nasawi. At hindi lang yun, ang nakatatandang disipulo ng Gangdong sect, ang Heavenly Master, ay natalo. At ang taong gumawa nito ay siya ring nagwasak ng buong Sochan Camp mag-isa. Tinagurian siyang Bloody Star ng Shinan. Ngunit may sabi-sabi na ang Bloody Star na ito ay parang nakakatawa. Paano mangyayari na ang isang tao na nasasangkot sa mga ganitong kwento ay napaka-clumsy? At ito ang pinag-uusapan nila ngayon tungkol sa taong papalapit sa kanila. Basta na lang siyang lumakad na parang walang naririnig. Nang lumisan sina Jinbo at Damho mula sa Hansa, nagpunta sila sa timog ng walang malinaw na layunin. Pagkalipas ng 2 linggo, narating nila ang ilog Yansi. Pagtingin nila rito, namangha sila sa laki nito. Si Jinbo ay hindi pa nakakita ng ganito kalawak na ilog, tulad ni Damho na hindi rin naisip na may ganitong lawak ng tubig. Napakaganda ng tanawin mula sa ilog, ngunit hindi mapayapa ang isipan ni Damho. Ang kanyang isip ay abala sa alaala ng mga taong napatay niya. Pagtingin niya sa kanyang mga kamay, napansin niyang ang dugo ay tila hindi pa natutuyo. Binalikan niya ang mga babala ng kanyang guro, mag-ingat ka sa mga demonyo sa iyong puso. Laging naghihintay ang mga ito ng tamang sandali upang durugin ang iyong puso pa isa-isa. O baka naman, hindi mga demonyo ang umagaw sa kanyang puso, baka siya mismo ang naging demonyo. Sa sandaling yun, tinanong siya ni Jin kung ano ang iniisip niya. Napansin nito ang kaba sa kanyang mukha at sinabing kalimutan na niya ang takot at namnamin ang kagandahan ng ilog Yansi. Biglang may narinig silang ubo ng isang babae sa likuran nila. Ano ang kinawiwilihan niyo? Tanong ng babae habang papalapit. Napakaganda niya, mabait at kaaya-aya ang anyo. Kitang-kita sa kanyang kasuutan na hindi siya galing sa mahirap na pamilya. Lumingon silang dalawa upang tingnan siya. Para kay Jin, ang kanyang boses ay parang awit ng isang alitaptap.
Hindi niya maintindihan kung bakit tahimik lang sila, kaya nagtanong siya kung ito ba ang unang beses nilang makita ang ilog. Nauutal, nakapagsalita si Jin ng ilang salita, "Oo, ito ang unang beses namin." "Nahihiya ka ba?" tanong niya. "Ako si So Chong, at paano ko kayo tatawagin?" Sa unti-unting pagtapang ni Jin, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Masaya siyang makilala ang babae, ngunit ang isang lalaki na tinawag siyang Maddie ang nagsabi na hindi dapat makipag-usap dito. Ang lalaking yun ay ang Silver Sword, ngunit sinabi ng babae na walang dapat ipag-alala. Hindi mangyayari ang anumang masama sa barkong ito, sabi niya nang may kumpiyansa. Ngunit para kay Silver Sword, mas normal na laging maging handa, kahit saan pa siya naruroon. Si Ghost Hand Silver Sword Jun Lisu ang pangalan niya. Sang-ayon siya kay Maddie, ngunit ito'y nagbili na huwag mag-alala. Pagkatapos, muling bumaling si So Chong kay Jin at tinanong kung saan sila pupunta. Sa pinakamagandang lugar sa mundo, sagot ni Jin. Coincidentally, yun din ang destinasyon ni So Chong at ni Silver Sword. Napahawak si Silver Sword sa noo niya nang marinig ito, dahil ito'y dapat sekreto lamang. Biglang napansin ni So Chong ang isang malaking kaldero sa gilid, na tila ginagamit sa pagluluto. Gamit iyon bilang dahilan, tinanong niya si Jin kung isa ba siyang kusinero. Nang malaman niyang oo, natuwa siya at sinimulang usisain ang tungkol sa kanyang mga paboritong lutuin at kung kailan siya nagsimulang magluto. Hiningi pa niya na ipakita ni Jin ang kanyang galing sa pagluluto balang araw. Sa sagot ni Jin, tila natuwa si So Chong at lalong naging interesado sa kanya. Sinabi ni Jin na gagawin niya yun at itinuring ng babae yun bilang pangako. Samantala, si Dam Ho na nakatayo malapit ay bumaling kay Jin. Bati rin ng babae si Dam Ho at nagpalitan sila ng pangalan. Dahil tinawag ni Jin si Dam Ho na kanyang kapatid, na curious ang babae, ngunit naisip niyang hindi sila tunay na magkapatid dahil magkaiba ang kanilang itsura. Gayunpaman, hindi sumali si Dam Ho sa kanilang usapan, sa halip, nagpasya siyang tingnan ng kanyang kabayo, si Black Demon. Napatingin ang babae kay Dam Ho habang ipinaliwanag ni Jin na yun ang kanyang kabayo. Napansin din ng babae ang medyo hirap na paglalakad ni Dam Ho. Bumaba si Dam Ho kung saan nakatayo ang kanyang kabayo, iniisip na baka nababagot ito. Lumapit siya para pasayahin ang kabayo kahit paano. Siyempre, hindi nakakaintindi ng wika ng tao ang kabayo, pero tila nauunawaan nito si Dam Ho. Sinabi niya sa kabayo na magtiis pa ng kaunti, at nangako na kapag narating na nila ang kanilang patutunguhan, hahayaang tumakbo ito ng buong kasiyahan. Ang usapan nilang yun ay narinig ng isang lalaki na nag-aalaga ng mga kabayo. "Kaibigan mo ba ang kabayong ito?" tanong nito habang papalapit. Pinuri ng lalaki ang kabayo, tinawag itong isang kahanga-hangang hayop. Sinabi niya na matagal na siyang nagtatrabaho sa barkong yun, pero ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng kabayo. Binalaan niya si Dam Ho na mag-ingat dahil baka mayroong magtangkang kunin ang kabayo. Laging maingat si Dam Ho. Wala kang ideya kung gaano karaming tao ang namatay dahil lang sa pagtitig sa kabayong ito, sagot niya. Narinig ito ng lalaki at tila nakaramdam siya ng bahagyang takot sa tono ng boses ni Dam Ho. Sa mundo ng Merriam, ang mga taong tulad niya ay tinatawag na masters. Inutusan ni Dam Ho ang lalaki na alagaan ang kabayo hanggang makarating sila sa pantalan at pakainin ito ng maayos. Humingi rin siya ng pahintulot na magtanong ng isa pang bagay, kung saan maaaring matagpuan si Howman sa Dongting Lake. Binigyan siya ng impormasyon, kasabay ng isang sulat na inilagay sa kanyang kamay. Natutunan niya na upang mahanap ang tamang tao, kailangan niyang magtanong sa mga may-ari ng bar. Ang karamihan ng impormasyon ay makukuha sa mga hostess bars o mga lokal na tambayan. Pumunta si Dam Ho sa mga lugar na yun upang maghanap ng impormasyon. Sinabi sa kanya na ang ilang may-ari lang ng bar ang may kaugnayan kay Howman. Iyon lamang ang impormasyong nakuha niya. Ang huling destinasyon ng Anmad doon ay ang lungsod ng Yuang, na matatagpuan sa hilagang silangan ng Dongting Lake. Ang lungsod ng Yuang ay sentro ng kalakalan at transportasyon, dahil nasa tagpuan ito ng Yi River at Dongting Lake. Bukod sa maunlad na kalsada at daanan ng tubig, sikat din ito sa mga industriya ng militar at komersyo. Pagdating ni Dam Ho at Jinbo sa lungsod, sinabi ni Dam Ho kay Jin na may kailangan siyang alamin. Hiniling niya kay Jin na maghanap ng kwarto at magpahinga. Hindi alam ni Jin kung ano ang balak ni Dam Ho, pero nagtanong ito kung maaari siyang magmadali. Maraming bar sa pangunahing kalsada, na tinatawag ng mga taga-Yuang na Dongmon Road.
May isang magandang babae na tumigil sa kalsada at nakinig sa iba't ibang alok sa paligid. Pinansin din siya ng mga magaganda't kaakit-akit na babae, na inanyayahan siya sa kanilang mga bar at pinuri ang mga ito bilang pinakamahusay sa lungsod. Mataas ba ang pamantayan mo? Paano kung sa aming Tune Senador Hostess Bar? Wala nang mas mahusay na bar sa Yuang kaysa dito, sabi ng isa sa mga babae. Tinanggap ni Damho ang alok at nagpasya siyang pumunta sa Tunan Bar sa West Wind. Si Jinbo naman ay nagmasid-masid, iniisip ang misteryosong at kalmadong atmosfera. Napaalalahanan din siyang huwag mag-alala tungkol sa kanilang mga kabayo dahil mananatili ang mga ito sa bakuran at aalagaan habang siya'y nagpapahinga. Kapag oras na ng pananghalian, maaari siyang umakyat sa ikalawang palapag, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta sa ikatlong palapag, walang sinuman ang pinapayagan. Napag-alaman niya na ang buong ikatlong palapag ay inookupa ng makapangyarihang Yueyang Sword Sect. Ang ikatlong palapag ay inupahan ng Yueyang Sword Sect para sa isang mahalagang pagtitipon. Ang Yueyang Sword Sect ang pinakamalaking sekta sa buong rehiyon, at mayroong kakaiba at misteryosong nagaganap doon sa mga sandaling iyon. Ang kwento tungkol dito ay labis na nagbigay interes kay Jinbo, gusto niyang malaman kung ano ang espesyal sa sektang ito. Sa hostess bar na tinatawag na Jan Changar, isang babaeng nagngangalang Kyua ang magalang na naganyaya kay Damho na pumasok. Iminungkahi niyang maghintay muna ito at inialok na paupuin siya sa isang mesa para sa kaginhawaan. Nang tanungin ni Kyua kung may espesyal siyang hiling na serbisyo, nagulat ito sa sagot ni Damho, paano kung ikaw? Namula ang babae, hindi inaasahan ang ganoong sagot, at nagulat nang inilapag ni Damho ang isang kakaibang bagay sa mesa, isang quartz stone na kumikislap na parang tunay na kayamanan. Namangha ang babae sa nakita, at sa kanyang mga mata, tila iba si Damho sa mga karaniwang bisita na pumupunta roon araw-araw. Bukod pa rito, ang kanyang nakakatakot na titig ay lalong nagbigay diin sa kanyang espesyal na presensya. Napaisip ang babae na hindi siya angkop para humawak ng ganitong klase ng tao. Sa sandaling yon, isang bagong babae ang dumating. Bahagya itong kinabahan at nagsabi na ang bisita ay mukhang nakakatakot. Tumalikod si Damho upang tingnan ang bagong dating na may pagkausisa. Pinilit ng bagong babae ang naunang hostess na umalis, sinasabing hindi nito kayang harapin ang ganitong sitwasyon. Sa tono ng kanyang pananalita, malinaw na mas mataas ang kanyang posisyon kaysa sa nauna. Pag-alis ng unang babae, tinanong niya si Damho kung saan ito nanggaling dahil unang beses niya itong nakita roon. Gayunpaman, binaliwala ni Damho ang tanong, sinabing hindi iyon mahalaga. Iginiit ng babae na mahalaga yon, ngunit nanatili si Damho sa kanyang paninindigan. Kung ganoon, ano ang mahalaga para sa iyo? Tanong ng babae, sinusubukang unawain ang motibo niya. Sagot ni Damho, interesado siya dahil ang lugar na ito ay isa sa mga taguan ng Howman. Nabigla ang babae sa narinig dahil kakaunti lang ang nakakaalam na ang sanga ng Howman ay narito. Kahit sa mga tauhan ng bar, iilan lang ang may kaalaman tungkol dito. Natural na tinanong niya kung paano nalaman yun ni Damho, ngunit binaliwala niya ang tanong at lumipat sa ibang paksa. Binanggit niya ang naunang babae na tila may mga kasanayan sa martial arts. Sa huli, inamin ng babae na ang naunang hostess ay talagang sinanay upang maasa ang kakayahang humusga ng tao, at kinumpirma niya na ang lugar na iyon ay isang sanga ng Howman. Napansin niya na ang bato na inilagay ni Damho ay isang quartz na may pinakamataas na antas, isang bihirang makita. Dahil dito, naisip niya na ang lalaking may dalang ganoong alahas ay maaaring napakalaki ng tiwala sa sarili o lubhang mapagbigay. Sa puntong yun, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Kyua at nagtanong kung ano ang pangalan ni Damho. Walang alinlangan, sinabi ni Damho ang kanyang pangalan. Para kay Kyua, kakaiba ang pangalan at imposibleng malimutan. Ngunit hindi yun ang pumukaw sa kanyang interes, kundi ang pakay na matagal nang hinahanap ni Damho. Sinimulan niyang ikwento na, mga 17 o 18 taon na ang nakararaan, mayroong grupo ng mga bandido sa Shanxi Province. May 37 miyembro sila, ngunit naging 36 nang mamatay ang isa. Lahat sila ay may kabayo, at ang kanilang pinuno ay isang lalaking nasa edad 30, may hawak na nansword at may peklat sa kaliwang pisngi. Kung buhay pa ito ngayon, nasa edad 50 na siya. Hindi maintindihan ni Kyua kung bakit niya ito tinatanong. Sinagot ni Damho ang tanong niya nang may kasinupan, hanapin mo siya, sagot niya nang walang paliwanag. Pagkatapos, malinaw niyang idinikta ang mga panuntunan, idinagdag na wala siyang pakialam kung gaano katagal ang aabutin.
Ang mga salita ni Damho ay hindi narinig ni Kua bilang isang pakiusap, kundi bilang isang utos na hindi pwedeng tanggihan, hanapin mo siya anuman ang mangyari.